Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong March 13. And atin po pag-uusapan ngayon kung totoo ba na may guardian demons. Very, very strange topic, no? Because it talks about demons. But we will be discussing it and hopefully be enlightened, no? We will use Ephesians chapter 6 verse 12 that states, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Sa Tagalog, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, sinasabi po rito na we struggle, we fight, not against our own people. We fight against the evil. And that's not us, no? We are not inherently evil. There are beings, entities in this world that are purely evil in their nature, in their essence, and they are called demons. And they are real and active. They constantly try to do everything they can to affect our lives in a negative way, and lahat po ay ginagawa nila upang mapalayo tayo sa ating Panginoon. Because demons deceive and lead people astray. Pinipilit po nilang kumbinsihin ng mga tao upang magkaroon ng certain mindset na kung saan yung mindset na yan is mapapalayo sila sa Panginoon. But do not fear, because demons have no authority over Christians. Para po sa mga taong naniniwala, nagtitiwala at sumasamba sa ating Panginoon, sila po'y ligtas sa mga demonyo. Hindi po sila kayang maapektuhan, maimpluwensahan dahil sila'y punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon. So, as Christians, let us flee from temptation and the devil's schemes. Let us attack Satan's territory through the gospel, and let's live by the truth as a defense against Satan's lies. So, in conclusion, panghawakan mo yung faith mo kay God. Yun ang magpoprotekta sa iyo upang hindi ka mapalinlang. Yan lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.